Siguro sa 4 na buwan na yon, sabi ko nga sa inyo, kapag may nilalagay na burden ang Panginoon sa buhay natin o sa puso natin, siguro ang isang naisip kong dahilan na pwedeng ipinagpipray ni Nehemiah, Panginoon, pwede niyo po bang tanggalin sa puso ko yung desire? Pwede niyo po bang alisin dito sa puso ko yung kabigatan na muli kong maitayo yung Jerusalem? Kasi hindi naman talaga ganun kadali. Siguro ang isa rin sa pinagpipray niya, o sige, Panginoon, kung ayaw niyo pong tanggalin yung desire na ito, pwede niyo po bang gabayan ako o tulungan niyo po ako para ito ay mahanapan ng solusyon? So ito yung mga posibleng pinagpipray ni Nehemiah sa loob ng 4 na buwan na yon. Kasi di ba ganun tayo kapag may binibigay na kabigatan ng Lord sa buhay natin, talagang minsan andun yung hindi tayo mapahinga, hindi natin mailis yung isip doon sa pangangailangan na yon na ito ay ating masolusyonan. So yun yung isa sa mga posibleng ipinagpipray ni Nehemiah na tulungan na lang siya ng Diyos kung hindi aalisin yung kabigatan na yon sa kanyang puso. So ikalawa, yung petsang yon ay napakahalaga dahil na-establish ito yung date na ibinigay para muling ma-restore ang Jerusalem at ang mga pader nito. Ito yung simula ng araw na mare-restore muli ang Jerusalem. Kaya nga sa Daniel chapter 9 verse 25, sabi niya, babasahin natin ha. Sabi ng Daniel chapter 5 verse 25, unawain mo ito mula sa pagkabigay ng utos na muling itindig ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng prinsipeng hinirang ng Diyos, ay lilipas ang 49 na taon. Muling itatayo ang Jerusalem, aayusin ng mga lansangan at buog at mananatiling gayon sa loob ng 434 na taon. Ngunit ang panahong iyon ay paghaharian ng kaguluhan. So, sinabi dito na aklat ni Daniel na exactly 173,880 days kasi i-convert doon sa days yung 434 na taon. So exactly 173,880 days nung araw na yon, which was March 14, 445 BC, Messiah the Prince would be presented to Israel. So ito ay propesiya. So simula nung araw na siya ay payagan na paintulutan ng Haring Artaxerxes na magawa yung Jerusalem, ito rin yung propesiya na sa ganun ding, pagkatapos ng ganun ding taon, darating ang Messiah para dumating sa Israel. So sabi rito ng mga Bible scholar, Jesus fulfilled this prophecy exactly to the entering of Jerusalem on April 6, 32 AD, precisely 173,880 days from Nehemiah chapter 2 verse 1. Ibig sabihin, ganon ding eksaktong date nangyari ang katuparan ng pangako ng Panginoon na dumating si Kristo pagpasok sa Jerusalem. Alam niyo po, bagamat naitayong muli ang Jerusalem at muling nagiba, kasi kahit pumunta kayo sa Jerusalem ngayon, wala na doon yung original na templo kasi yung templong yon ay inilipat na ng Panginoon sa puso ng bawat mananampalataya. Ang gusto lang ditong i-establish ng ating pinag-aaralan, talagang makikita natin dito yung kaugnayan ng Bible na isusulat ito bilang katuparan ng mga propesiya at pangako ng Diyos na talagang pagdating ng takdang panahon iyon, talagang nangyayari. Yun ang gustong i-ano rito kung bakit ini-establish dito yung mga date at saka mga petsa. Kasi nga, kung magbabacktrack kayo, talagang makikita natin na accurate ang Bible na talagang iyon ay nangyayari bilang katuparan sa pangako ng Panginoon na susundan. So, hindi yan inilalagay dahil walang dahilan. So, kahit i-search niyo yan sa Google, makikita niyo po yung eksaktong date na yan. So, sabi rin dito, di po ba, napakakamangha-mangha na yung ating Panginoon, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, talagang nangyayari yon. Kaya nga, sabi ni Nehemiah, napansin ng hari na ako ay malungkot. Noon lamang niya ako nakitang ganon. Alam niyo po, yung particular na araw na yon, noon lamang siya nalungkot ng sobra. Sabihin na natin, doon lamang siya na-depress na nagsisilbi sa hari. So sabi niya rito, take note, sinidlan siya ng matinding takot si Nehemiah. At ito'y totoo, alam niyo po, kung ikaw ay tagapagsilbi ng hari, especially noong mga ancient time, hindi ka po pwedeng magsilbi sa hari na ikaw ay lulugo-lugo. Hindi ka po pwedeng magsilbi sa hari na ikaw ay sisimasimangot. Hindi ka po pwedeng maglilingkod ka sa hari na ikaw ay walang kagana-gana sa buhay. Dapat kapag nagsisilbi ka sa hari, talagang bigay todo. Talagang, siguro, pinapractice din nila yung pag-rap nila sa hari na all smile sila. Talagang ano sila,
kapag nagsiserve sila sa Panginoon, talagang with excellence. Nasusundan po ba? Kaya nga nung napansin sa ng hari, mukhang kakaiba ngayon tong itsura ni Nema, parang wala sa mood. Kaya nga sabi ng hari, di ba, parang wala ka namang sakit, pero bakit ganyan ka? Kaya nga ang alam niyo po, ang idea kasi, yung hari kasi ay kahangahangang tao. Ibig sabihin, napaka-excellent niyang tao na yung presensya pa lamang niya, sapat na para malimutan mo yung lahat ng problema mo. Kasi kung isipin mo, dahil nga nanandun ka na, wala ka nang ibang iisipin. Yung tahanan mo, yung kakainin mo. Kasi di ba, ano ba nagbibigay sa atin ng problema? Yung kakainin natin, lalo napakamahal ang bigas ngayon, di po ba? Eh kung ikaw ay naglilingkod sa hari, baka unlimited rice ka palagi, di ba? At hindi lang yung 45 pesos na bigas, baka yun yung pinakamasarap na bigas na ipapakain sa'yo ng hari. So baka limutan mo. Siguro ang lahat ng mga, sabi ko nga sa'yo, kung lahat na naglilingkod doon, ang pinaka motivation, ang pinaka pangarap na, naku, makapagsilbi man lang ako sa hari. Kahit na yung mga tira-tira na lamang, kahit yun na lang ang kainin ko, di ba? Eh, ang kagandahan kay Nehemiah, hindi yung tira-tira. Yung pinakaunang sandok nasa kanya. Di po ba? Di ba napaka-blessed naman itong si Nehemiah, mas nauna pa sa doon sa hari. Kaya nga, para ikaw ay malungkot doon sa hari, parang nakaka-insulto naman na nagsisilbi ka sa akin, pero ba't ganyan ka? Nakaka-insulto naman kasi, alam nyo po, hindi ba sapat yung presensya ng hari na ikaw ay nandoon para ikaw ay makalimot sa mga alalahanin mo sa buhay? Di po ba? Kaya insulto sa hari na ikaw ay magsiserve sa kanya na ikaw ay lulungkot-lungkot. Hindi po pwede yun noong unang panahon. Kaya nga sabi ng hari, why is thy countenance sad? Seeing thou are not sick. There is nothing else but sorrow of the heart. Sabi ng hari, wala ka namang sakit. Baka meron kang sakit sa puso. Di joke lang. Kasi sabi kasi dito, but sorrow of the heart. Pero kang lungkot sa puso mo. Ano ba yon? Bakit ka nalulungkot? Tingin ko naman sa'yo, wala ka namang sakit. Bakit ka ganyan? Alam niyo po, nang mapansin si Nehemiah ng hari na siya ay malungkot, seryoso yung hari. Kasi talagang hindi po pwede na naglilingkod ka na ikaw ay wala sa focus. Baka siguro habang sumasali sa baso, baka medyo umaapaw-apaw na, umaapaw na yung alak mo. Diba? Sabi siguro dapat. Kasi dapat kapag nagsiserve ko sa hari, talagang dapat excellence talaga. Kung hanggang doon lang yung dapat na alak na ibibigay mo, dapat laging ganun na lang. Hindi po pwedeng lumalagpas. Siguro nang mapansin ng hari na wala siguro sa kondisyon tong nagsisilbi sa kanya, ba't ka ganyan? Ba't ka malungkot ka? Wala ka sa focus sa trabaho mo. Diba minsan ganun tayo sa mga boss natin kapag marami tayong iniisip, wala tayo sa kondisyon, wala tayo sa wisyo, di po ba? So, nung sandaling iyon, nag-isip-isip kagad si Nehemiah, nasilid lang siya ng takot. Naku, baka ang susunod na sasabihin ng hari, mga kawal, dakpi nga itong santo, nakaka-insulto eh. Mukhang wala sa mood. Ayokong mahawa sa isang to. Pwede ba dakpin yan at pugutan ng ulo? Di po ba? Alam niyo po, ganun kalaki ang kapangyarihan ng hari nung panahong yun, maaring mga hulugan yun na matatanggal ka sa trabaho. Dahil sa isang simpleng pagkalungkot lang habang nagsisilbi sa kanya o kaya pwedeng yun ang maging dahilan ng iyong kamatayan. Kaya nga, bawal na ikaw ay haharap sa hari na naglilingkod na ikaw ay malungkot. Kamusta naman tayo mga Kristiyano habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon? Hindi po ba? Kung yung tao nga ay pinapangilaga natin na naglilingkod tayo, malungkot lang. Tayo, naglilingkod na nagre-rebelde. Palagay nyo kaya matutuwa sa atin ng Lord? Hindi po ba? Nakakalungkot kasi, pwede natin itong i-apply sa ating buhay na habang tayo ay naglilingkod sa hari ng mga hari, paano ba tayo naglilingkod? Naglilingkod ba tayo na may kasiyahan? O naglilingkod ba tayo ng napipilitan? Naglilingkod ba tayo dahil nalulungkot tayo na naglilingkod tayo? O naglilingkod tayo dahil tayo ay wala lang choice, di po ba? So, sabi dito ni Nehemiah, kinakabahan siya, baka ang susunod na bitawan ng hari, padampot siya at papugutan ng ulo kasi yun talaga ang nangyayari nung panahong yun. So, tigpasin ng ulo niya kasi para hindi na pamarisan. Kasi baka mamaya, yung ibang mga tagapagsilbi din, ganun din ang gawin, ganun din ang gayahin. Kaya nga, para maiwas yung insulto ng hari, talagang ganun ang ginagawa. So, naiintindihan. So, isa din kinakatakot dito ni Nehemiah, kasi nga, lalapit siya sa hari, hingi siya ng pabor, di po ba? Hingi siya ng tulong.
Tapos, hindi lang yung simpleng request. Napakabigat ng request na hihingin niya. Tapos, ang dami-dami niyang iniisip. Ang daming-daming gumugulo sa isip niya. So, ano ang pwedeng mangyari? Ano ang sasabihin niya sa hari? Ano ang idadahilan niya? Ano ang isasagot niya kapag siya ay tinanong ito? Alam niyo po, naunawaan ni Nehemiah na hindi naman talaga siya yung makapagpapabago sa isip at puso ng hari. Bagamat, siyempre, sabi ko nga sa inyo kanina, andun yung kanyang connection, andun yung kanyang impluensya. So, siya sa hari, kasi andun siya lagi nagsisilbi. Siyempre, pag madalas kang kasama ng amo mo, yung favor at saka yung ano sa'yo, andun, di ba? Kapag close tayo sa mga amo natin, di ba? Madali na sa atin ang magsabi. Madali na sa atin ang mag-request. Kumpara doon sa ibang mga trabahador na hindi ganun ka-close, na nasusundan. Pero, hindi yun ang ginamit ni Nehemiah, hindi niya ginamit yung kanyang sitwasyon. Hindi niya ginamit yung mabango sa hari eh. Hindi niya ginamit dito na hindi niya sinamantala na kinagigiliwan sa ng hari. Ang ginawa niya, ipinag-pray niya sa Diyos yung kanyang sitwasyon. Kaso, yun din ang ginamit ng Lord para mapansin sa ng hari. Kasi kung walang nangyari sa kanya, hindi siya mapapansin ng hari kasi parang normal lang, naglilingkod siya. So, all things work together for good din. So, isang araw, pagkalipas ng 4 na buwan, ito nga yung marap sa hari, iba na yung kalooban ng hari, parang naiba yung sitwasyon. Alam niyo po, dito tayo madalas nagkakamali. Alam niyo po, madalas din tayo dito nagkukulang. We are trying to change someone else's heart. Diba, pag meron tayong mga pangangailangan at gustong ilapit sa ating kapwa, madalas ang ginagamit natin, minamanipula natin sila. Kasi dahil tayo ay may impluensya, meron tayong mga connection, minsan, dahil sa mga bagay na yun, gusto natin silang ma-impluensyahan na mabago yung kanilang pananaw at pag-iisip sa mga bagay na idinudulog natin sa kanila. So tayo ay gustong kumontrol sa kanila. Which is, hindi yun yung ginawa ni Nehemiah. Kasi pwede naman, kasi close sila ng hari. Baka pwede siya magparinig sa hari. Aba, mahal na hari, kasi po ako may mga pangangailangan. Baka pwede niyo naman akong tulungan. Kasi po pwedeng ganun. At nangyayari yun sa ating buhay, kahit sa panahon natin ngayon. Dahil in the first place, kung titingnan naman natin, hindi naman talaga natin kayang baguhin ang puso't isipan ng tao, kundi ang Diyos lamang. Kaya doon sa lumapit sa Panginoon. So nasusundan. Alam niyo po, sabi nga ng verse 3, gayon may sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos sa habang panahon. Tingnan niyo po itong word na ito. Sa bawat kaharian, di ba? Madalas ba sabi, yung kinurunahan nga si King Charles, di ba? Long live the king. Yun ang lahat ng sinasabi ng buong bayan at maaring lahat ng mga naglilingkod doon sa palasyo, yun ang madalas na bukang bibig. Naway, humaba pa ang inyong buhay, mahal na hari. With matching energy yun. Alam niyo po, bakit siya nangahas na ipayag sa hari yung kanyang kalungkutan? Kasi hindi ka basta-basta po pwedeng magsabi sa hari. Yun yung mismong asawa niya, kung babasahin niyo sa mga sa Bible, especially sa mga pagan king, yung mismong asawa na ng hari, hanggat hindi siya pinapatawag, hindi siya po pwedeng pumunta doon kasi pupugutan siya ng ulo. Yung magsabi ka pa ng request, may proseso yan na hindi ka basta-basta yung gusto mong sabihin sa hari, sasabihin mo, ura-ura ka. Agad-agad, di ba? Hindi ganun yung procedure. Yung asawa niya nga, kapag hindi pinatawag ng hari, hindi po pwedeng pumunta doon sa tabi niya eh. Basahin niyo sa Book of Esther para makita niyo yung mga Siguro, may isa akong natutunan dito kay Nehemiah, kung meron man akong rito. Hindi siya naging kimi, hindi rin siya naging mahiyain. Sabi ko nga sa inyo sa mga nakalipas natin pag-aaral, si Nehemiah kasi, leader. At bawat isa sa mga mananampalataya, tayong lahat ay leader ng ating pamilya. Nasusundan. So, ang tunay na leader ay handang sumuong sa panganib para sa Panginoon. Kasi yung naman niya, kasi hindi naman sa pansarili niya, kundi para sa kapakanan ng kababayan niya at sa kapakanan din ng ating Panginoon. So, kung tayo si Nehemiah, ano kaya ang magiging reaction natin sa tanong sa atin ng hari? Naku, mahal na hari, huwag niyo na po akong pasinin. Wala po ito. Napuwing lang po kaya parang malungkot po ako ngayon. Kasi sa takot mo na maalisan ng trabaho, di ba? Magagawa ka na lang dahilan para hindi ka, kasi siyempre ayaw mo mawalan ng trabaho, ayaw mo mapugutan ng ulo, ayaw mo maparusahan. So bigla ko tuloy naalala dito yung mga pinag-aaralan natin na walang Kristiyanong mahiyain. Kasi kung magiging mahiyain tayo,
sayang yung yung opportunity, sayang yung pagkakataon na makapagbigay tayo ng testimony para sa ating kapwa. Amen po ba? So, bilang mga Kristiyano, opportunista tayo, especially sa gawain ng Panginoon. So, sabi nga rito, ginarab niya yung opportunity to do good work. Sabi ng Nehemiah chapter 3 verse 3, gayon may sinabi ko sa hari, may the king live forever, naway ingatan kayo ng Diyos sa habang panahon. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina pa, hindi lang naman ito isang beses na sinabi ni Nehemiah sa hari, baka nga bawat paglapit siya sa hari, naway pagpalain kayo, mahal na hari, at humaba pa ang inyong buhay. So, baka nga motto ito ng lahat ng mga nagsisilbi sa hari, sabi ko nga sa inyo kanina pa. At dahil natikman na ni Nehemiah yung sarap ng buhay ng pagiging tagapamahala, at maging yung mga nakaraang tagapamahala pa na nauna sa kanya, kasi yung mga pinaka-the best natitikman niya, natural na gustuhin niyang umaba pa yung buhay ng hari, kasi habang nabubuhay yung hari, andun siya sa palasyo na nagsisilbi, maganda yung kanyang katatayuan sa buhay, at siguro mataas yung kanyang sweldo. Di ba? Mataas yung kanyang benefits. Kaya gusto niya, natural, humaba yung buhay ng pinaglilingkuran niyang hari. Di po ba? So, makikinabang din siya. So, pero itong particular time na ito, nung sinabi niya yon, pero may mapapansin tayong pagkakaiba. Makikita natin dito yung kanyang sinseridad at katapatan sa kanyang mga sinasabi. Ito yung kaibahan kasi di ba po pwedeng sinasabi niya nung umpisa na mabuhay kayo mahal na hari, na yung paghahari ay maging habang panahon. Na parang normal lang, parang sinabi mo lang dahil yun yung talagang dapat sabihin. Pero itong particular pagkakataon nito, naging sincere siya doon sa sinabi niya sa mahal na hari, naging tapat siya. Tapos sinabi niya, nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pader. Alam niyo po sa verse ito, sinagot ni Nehemiah yung tanong ng hari na puspos ng karunungan at naipaliwanag din niya yung kanyang sitwasyon, yung kanyang nararamdaman. So, sabi niya rito, alam niyo po, wala namang ibang makapagsasabi sa hari that time. At kung meron man may makapagsasabi, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi yun basta-basta na makakalapit ka sa hari. Kaya itong opportunity na ibigay kay Nehemiah that time, na siya mismo ang ginamit ng Panginoon para masabi niya yung sitwasyon na kahabag-habag yung kanilang bayang Jerusalem. Kaya yun yung naging dahilan para makisimpat siya sa kanya yung hari kasi nga, ang ginamit niya, nalulungkot siya kasi yung pinagbibingan ng kanyang mga magulang at mga ninuno ay wasak na wasak at ang lungsod ay sunog. So bilang ikaw yung pinuno, siyempre concern ka sa kapakanan ng iyong tauhan. Kaya nakisimpat siya yung hari sa kanya. Nasusundan. Nakikita niyo yung senaryo ng kanilang pinag-uusapan. So sa pagsagot ni Nehemiah sa hari, nagbigay galang siya at ipinakita niya yung kanyang katapatan. Tapos, hindi niya tuwirang binanggit yung Jerusalem kasi alalahanin natin, blacklist sa hari yung bayan ng Jerusalem. Kaya ang ginamit dito ni Nehemiah, doon po sa Juda na pinagdibingan ng aking mga ninuno, ay sirang-sira po. Which is hindi naman din siya nagsinungaling. Kumbaga ba, hindi niya lang direktang sinabi yung mismong bayan ng Jerusalem, nasusundan. So, hindi niya na ito sinabi sa hari para hindi na kailangan ipagtanggol pa ng hari yung kanyang kaharian na hindi maapektuhan yung kanyang plano. So, may matututunan din po tayo dyan mamaya. Alam niyo po, natural na hindi maganda ang maging samahan ng Persia at saka ng Jerusalem. Bakit? Kasi nga, sabi ko nga sa inyo kanina, kung babasahin niyo yung kasaysayan, napakaraming mga history na yung Jerusalem o yung bayan ng mga Hudyo, talagang hindi sila nagpapasakop sa pamumuno ng ibang mga bayan, which is dapat lang naman kasi ang Diyos yung kanilang sinusunod. Pero dahil nga sa katigasan ng kanilang mga ulo, sila ay pinasakop sa kanila sa iba't ibang mga malalakas na mga kalaban at isa na nga rito yung Persia. Pero dahil sa kabutihan at wisdom ng Lord, nakuha ni Nehemiah na mahabag ang hari, makisimpatya sa kanila para matulungan sa doon sa kanyang problema. Bago pa niya inireveal yung lungsod na Jerusalem. Kasi nga, imaginein mo, kung nagkamali ka agad siya ng sinabi, o bakit ka malungkot? Kasi po, mahal na hari, yung Jerusalem po kasi na bayan po namin ay wasak na wasak. Ay, Jerusalem, parang familiar sa akin yan. Narinig ko na yan. Teka lang nga, wait lang.
pasiyasat nga muna yung Jerusalem, kung parang narinig ko na yan, biglang nagchuchu yung kasamahan nila doon na, naku, mahal na hari, yan po yung pinatigil yung lungsod, yan po yung mga matitigas sa ulo. Yan ba yung nire-request mo, Nema? Sorry, iba na lang yung request mo. Pwede bang mangyari yon? Pwede. Anong matututunan natin doon? Siguro, personally sa akin, minsan, sa pag-request natin ng favor minsan, nasa tamang pananalita rin yung ating sasabihin para makakuha tayo ng favor. Kung hindi kasi tayo magiging maingat at hindi rin tayo magiging matalino sa ating pagsagot, pwedeng yung mga favor o mga pabor na makukuha natin sa ating kapwa, pwedeng hindi natin makuha. Kasi nga, yung choice of word at saka choice of salita minsan, napakahalaga yon. So, naintindihan po ba? So, why should not my face not be sad? Alam niyo po, ang tugon ni Nehemiah sa tanong ng hari, hindi lamang wise answer, it was also honest. So, nung tinanong siya ng hari, alam niyo po, kadalasan, kapag tayo po ay may pinagdadaan ng problema, halimbawa tayo ay depressed, tayo po ay balisang-balisa sa buhay, at minsan magtatanong tayong kapatiran, bakit malungkot ang beshi ko? Di ba? Sasabihin mo naman, kasi, okay lang ako, wala naman to. Ano lang siguro to, pagod lang, o kaya, kaya naman, huwag mo kong alalahanin. Di ba? Yan yung minsan kalimitang sagot natin sa mga nagtatanong sa atin, which is, kadalasan, tipid tayo sa pagsagot natin. Okay lang, pero, ang nakakalungkot, hindi naman tayo nagiging honest. Siguro meron din naman yung dahilan. Baka siyempre, kadalasang lagi ko nga sinasabi sa inyo, yung pagiging bukas kasi natin o honest sa ating kapwa, especially, kung hindi naman natin siya ganung kakilala at hindi naman natin siya pinagkakatiwalaan, siyempre, hindi natin isi-share sa kanya yung mga struggles natin at saka mga burdens natin sa buhay. Siguro, kabaliktaran yon kapag, siyempre, pag hindi mo kakilala, hindi mo talaga sasabihin sa kanya yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. Pero ang nakakatuwa, ang kagandahan lang, especially sa mga fellowship, kagaya ng simbahan, kagaya ng mga kapatiran, kahit hindi mo pa siya gaanong kakilala, yung simpleng masabi mo lang sa kanya yung burden mo, yung pangangailangan mo, kahit hindi mo na i-detail yung mga buong detalye ng problema mo, okay na yun kasi ang mahalaga, maipag-pray natin siya o maipag-pray nila tayo kasi ang mahalaga naman, alam ng Diyos yung detail ng mga pangangailangan natin, nasusundan. Pero siyempre, mahalaga rin naman kung meron tayong ka-close o kakilala, especially malapit at pagkakatiwalaan natin, yung masabi natin yung ating mga concern sa kanila, nasusundan. O, naintindihan po ba? So dito sa chapter 4, verse 8, sa chapter 2, verse 4 hanggang 8, so malapit na tayo, huwag kayong mag-alala. So sa talatang pinagsisikapan natin pag-aaralan, makikita natin dito yung request ni Nehemiah. Sabi ng verse 4, sabi ng hari kay Nehemiah, what do you request? O ano ngayon ang gusto mo? O ba, nabigyan na siya ng pagkakataon. Kung ba, lumakas-lakas na yung loob niya. Kasi ang susunod niyang inaantay na iutos sa kanya ng hari, dakpin siya. Kasi nga, ang problema niya, nalulungkot siya sa pag-serve sa hari, which is, may kaakibat na parusa. Pero nung sinabi niya sa hari na nalulungkot po ako, kasi yung libingan ng aking mga ninuno ay wasak, tapos sunog yung mga pader, which is nabigyan siya ng panibagong opportunity na masabi niya sa hari na hindi siya pinagalitan. Bakit ikaw naman atribida ka? Anong gusto mo mangyari? Ako pa ang sa'yo. Diba? Parang bisag, may ganun kasing mga amo, kapag bad mood yung amo mo at sinabayan mo ng lapit, anong gusto mo mangyari ngayon? Ako pa sa bulus. Na-experience ba yon? Kapag mali ang pasok mo sa amo mo, kahit na maganda yung request mo, bagsak ka talaga. Naintindihan po ba? Pero alam niyo po ba, ang kagandahan lang dito kay Nehemiah, binigyan siya ng Diyos ng favor sa hari. Kasi yun naman ang request niya, Panginoon, papagtagumpayin mo po yung lakad ko papuntang mahal na hari. Kahabagan ako ng hari. At yung unang pagkakataon pa lang na nabigyan siya ng hint na hindi nagalit sa kanya yung hari, para nagkaroon na siya ng idea na ito na yung tugon ng Diyos sa kanyang ipinapanalangin. Kasi mismong hari na nagtanong sa kanya, anong gusto mong mangyari? Hindi, dirihin mo, nakasalalay kay Nehemiah kung ano yung gusto niyang mangyari doon sa re-request niya. Minsan sa tanong na parang ganito, boss, baka pwede po makahiram sa'yo. O magkano gusto mo? Parang gano'n ang biglang sagot sa'yo. Paglapit mo sa boss mo, boss, pwede po bang mag-advance?
Eh, ang sagot ng amo mo, marami ka ng advance, bawal. Eh, ang sagot ng amo mo, o magkano ang gusto mo? O, para bibigyan ka ng blankong cheque na ikaw na bahalang maglagay kung anong amount ang gusto mo. Di ba? Napaka-amazing nun.